At oras na para sa pinakamainit na balita sa oras sa ito, hatid sa inyo ng Radyo Bandera Central Luzon 90.3 FM. Ang chismosa naming kapitbahay! Eyes on your screen mga kabandera, katulad po ng pinangako natin kanina, atin na pong ihahatid ang napakamagandang balita mula po sa Kubota, Philippines. At kung kayo po ay nanonood ngayon via live streaming, nako, tingnan nyo po ayan, ipa-flash po natin yung kanilang mga photos ang nangyari pong launching na yan, ano? Siyempre, Kubota, Philippines, ipinakilala na ang bagong world-class na makinarya sa agrikultura para sa Pilipinong magsasaka. Nako, alam nyo ba, higit pa sa makinarya, ito ang pangako ng Kubota, Philippines sa bawat pamilyang Pilipino, kung saan mula sa mga palayan ng Luzon hanggang sa mga lupain ng asukal sa Visayas at mga sakahan ng mais sa Mindanao. Isang pangalan ang tahimik na naninindigan para sa pagiging maaasahan at katatagan ang Kubota. Nako, kilalang brand po ito lalo na po sa farming, ano. Noong June 5, 2025, ito na nga, nakikita nyo sa inyong screen, ano? Ipinakilala na po ng Kubota Philippines Incorporated ang bagong world-class na makinarya sa agrikultura sa mga lokal na magsasaka, ang Kubota L5228 tractor sa isinagawang ceremonial launching na ginanap po yan sa North Point Industrial Park 2 sa Plaridel Bypass Road, Barangay Malamig, Bustos, Bulacan. Ako, makikita nyo sa screen ninyo mga kabandera, no? Ayan yung kanilang mga bagong produkto, ha? Ang paglalunsad ng L5228 tractor ay pinangunahan ni Yodo Kawase na siyang presidente at general manager, kasama si Fritz Carlo Orota bilang vice president, sales at marketing, pati na rin ang mga lokal na opisyal ng barangay ng bayan ng Bustos, mga kabandera, ha? Nakita nyo, dami na sa screen, no? O, diba? At ayon naman kay Kawase, ang isang traktor tulad ng Kubota L5228 ay higit pa sa isang makina. Ito ay katuwang sa pagbuo ng isang mas magandang buhay. Nakakatulong ito sa pag-aani, pagtatrabaho ng mas mahabang oras at paghahatid ng mas maaasang ani, kung saan ginagawa nitong produktibo ang mga mahabang araw na trabaho at ang pagsusumikap na sa pangmatagalang resulta, mga kabandera. Alam niyo naman, hindi biro ang sabi nga nung kanta, magtanim ay di biro, di ba? Kaya ang Kubota Philippines po ay naglabas ng ganitong machinery, no? Dinisenyo para sa mga tunay na kondisyon sa mga sakahan sa Pilipinas. Ang Kubota L5228 ay nagbigay ng mahusay na performance mula sa mataas nitong horsepower at sa synchromesh transmission. May feature tulad ng deluxe adjustable seat, LED lights at air cleaner alert system. Naku, nakikinig sila, mga kabandera, nakikinig sila sa pangangailangan ng bawat magsasaka sa pamamagitan ng pagsasama ng mga features para sa karagdagang kaginhawahan at kaligtasan, tulad ng 12-volt socket para sa pag-charge, mga kabandera. Mas malaking toolbox para panatiling abot kamay ang mga mahalagang gamit sa pagsasaka at right hand grip na nagbibigay ng karagdagang suporta kapag umaakyat sa traktora. Sabi nga ni Kawase, tandaan nyo, yung tawag natin yan, ano? Yung traktora, ano? Lalo nung panahon ng 70s, 80s, ayan yung makikita nyo madalas sa mga kalsada, tinatawag nating traktora, English yan ay traktor. Traktor nga, traktora, di ba? Kasama na rin dito ang mga features tulad ng isang matibay na check chain. Nako, importante ito. At madaling i-maintain na disenyo ng bonnet na nagpapakita ng pagkaunawa ni Kubota sa kung ano talaga ang kailangan ng ating mga magsasaka, mga kabandera, at sa pamamagitan ng mga pagsisikap ng komunidad katulad ng Kubota Saka Activities, alam niyo yan, ang Kubota Saka Activities, ang Agritalk at Arangkada, syempre, patuloy na pamahagi ng kaalaman at nagbibigay ng mga koneksyon ng ang Kubota Philippines Incorporated, ano? Sabi pa nila, ang aming trabaho ay maglingkod ng may pag-iingat at pagbabago. Nakikinig kami sa mga magsasaka at nagdidisenyo kami ng mga solusyon na tulad ng nakakatulong sa kanila
sa pang-araw-araw nilang buhay. Sabi po yan ni Mr. Kawase, mga kabandera, no? Idinagdag pa ni Arota na ito ay tungkol sa pagiging naroroon, hindi lamang sa pamamagitan ng mga makina, ngunit sa pamamagitan ng mga relasyon. Importante yan, mga kabandera, di ba? Naikipagtulungan din sila sa mga magsasaka ng direkta, no, sa pamamagitan ng mga pagsasanay at suporta sa lupa. Importante yan, ha? Alam nyo, kahit na anong kahit sasakyan pa yan o ano, napaka-importante nitong ginagawa ng Kubota, ang kanilang after sales, mga kabandera. Hindi natatapos sa pagbili mo ng traktor sa kanila, ang serbisyo nila, kundi after sales nila ay tutulungan ka pa rin nila, di ba? Makakatulong din ang bagong L-Series na maakit ang mga kabataan sa pagsasaka, kung saan ipinapakita nito na ang pagsasaka sa kasalukuyang henerasyon ay maaaring maging moderno at mahusay na makikita ng mga kabataan. Ang pagsasaka ay magkakaroon ng isang matibay na kinabukasan, kasi nga alam nyo, mga kabataan ngayon parang ayaw no? Ayaw na mag-farming kasi nakikita nila na nahihirapan yung kanilang mga ninuno, ang mga natatay, lolo nila. Pero dito sa tulong ng Kubota ay iibahin nila yan, ano? Iibahin nila ang pananaw ng mga kabataan. At sinabi pa ni Arota ang L5228 ay mas komportable, hindi gaanong nakakapagod at napaka-maaasahan dahil gusto nilang maipagmalaki ng mga batang magsasaka ang kanilang ginagawa at malaman na nandiyan ang Kubota upang suportahan sila sa paggamit ng mga tamang tools. Diba? Ang Kubota Philippines Incorporated ay pumasok sa merkado ng bansa noong 1965 pa, mga kabandera. Ang tagal na, no? Bilang isang subsidiary ng Kubota Corporation na binubuo ng mga tractors, combine harvesters, transplanters, engine at drone para sa bigas, mais, tubo, kamoting kahoy at iba pang matataas na halaga. Ito ay pare-parehong tagapagbigay ng solusyon sa bansa para sa mga magsasaka sa pamamagitan ng teknolohiyang pang-agrikultura at kahusayan sa pagsasaka na makikinabang sa paglago ng ekonomiya ng mga magsasaka at patuloy na mag-aambag sa pag-unlad ng agrikultura ng Pilipinas sa pamamagitan ng mahusay na mga produkto at mahusay na serbisyo sa kanilang mga customers, mga kabandera. Yan ang Kubota Philippines Incorporated, mga kabandera. Ayan ang pinakamainit na balita sa oras na ito, hatid sa inyo ng Radyo Bandera Central Luzon 90.3 FM. Basta Radyo, i-bandera mo! Playing only the best music in the world. This is 90.3 FM. Radyo Bandera. more music. Always refreshing. Kumasi. Every day. All the time. Touch that radio, homie. Your station. Our station. Radyo Bandera. And you're still listening to Radyo Bandera Central Luzon 90.3 FM, a proud member of Radyo Bandera Network, Philippine Standard Time. It is now 10:07 in the morning. Broadcasting live from Manolo City.